From the University Rizal System, Pililla Campus, College of Social Sciences, From Political Science 1A. Giant Talks! Yo, good morning, good afternoon, good night. Kung anong araw ka man, welcome to Giant Talks. And for today's episode, ano nga ba pag-uusapan natin, Sailin? We're going to talk about the Burgess issue. Uy, bagay na bagay since ano tayo, no? Nasa State University tayo, bagay talaga ang Burgess issue. Start tayo sa kung paano pumutok yung issue. Para sa akin kasi nakita ko tong issue na to sa I saw it somewhere sa TikTok. Yeah, actually nakita ko siya sa Facebook talaga. Like, di ba may page talaga sa group? Nakita ko, ba't daw madaming mga mahiyaman na nakapasok sa UP? UP kasi talaga yung pinaka-issue, no? Tapos biglang napapansin na, sa lahat pala ng state universities siya, di ba? Yeah, imagine nag-aaral ka sa State U, expect mo na puro, hindi naman sa low class, pero yung mga mahihirap, gano'n, yung mga barely able na mag-enroll sa school. Tapos makikita mo, may nakapark na kotse doon, galing ba? Diba, like, yun yung sa issue sa UP, di ba? Yung sa mga pag nag-exam, ang dami daw kotse nakapark. Like, Maraming kotse nakapark. Ay, so, ayun. Kata lang yun. So, yun nga. Tapos may isa pa. Di ba nakalasad naman sa batas sa na ang pinaprioritize talaga ng mga state universities is ang mga lower class, yung mga hindi able. So, like, bakit ang dami? So, actually, ang isa daw rason nila is mas madaming opportunities sa state universities. Ang naman kasi niyan is kung kaya naman nila doon sa private universities na maganda din, madami namang opportunities doon. Like, isipin mo, De La Salle, diba? Ang nire-reason nila is, pag UP kasi, graduate ang UP, makakuha yan. Pag La Salle graduate, kukunin din naman yun eh. So, it's the same standards. isa pa na inaano nila is the title. Di ba pag sinabing pag sinabing nag-aaral ka sa UP, isko ka, iska ka. Ano yun? Tapos, kaya mo naman pwede ka namang mas maganda kayang tawagin na Lasal yan, ganon. Lasal yan. Bagay naman sa lifestyle mo, bakit hindi yun ang kunin mo? Tapos kaya nga, di ba? Kaya nga tinatanong nila tuwing nag-exam yung income ng families. Kasi yan titingnan nila kung talagang dapat ba, vital sa State U. Kaso, ang nangyayari, kaya kahit may marami nakakapasok na burgis, is may backer. Ang problem lang dyan is, hindi talaga magkakaroon ng ganyang issue sa bansa natin, yung mga tungkol sa State U, kung hindi pinapayagan ng mismong organization of school or the government itself. Kasi di naman talaga yan and from the start, hindi naman talaga about sa mga burgis na mayayaman to eh. About talaga to sa school, sa state university. Kasi, yun nga, kung hindi na aayos ng state university, hindi talaga maayos ang lahat. So, magsimula talaga siya sa state university mismo, di ba? So, like, ang nakikita ko talaga dito is may tatlo talaga. Ang tatlong main factors. Unang-una, yung burgis mismo na nag-enable, na hinahayaan lang na mangyari yun. Diba? Ang pangalawa, yung mga backers na naghahatak pa sila ng mga, alam na makilala, ang pangit nun. At ang pangatlo, yung state university mismo and yung pinaka-system na hinahayaan na yung mga mayayaman na tao, yung mga tataas na kayang tao, makapasok sa state universities na hindi naman sa di na deserve, pero mas deserving ng ibang taong hindi abot yung ganong klaseng kalidad ng edukasyon. Pero that's still up to our country kung i-improve nila or hayaan na lang nila kahit marami nagre-reklamo. Yeah. And that's it for our Giant Talks. Giant Talks. Yun na yun. Thank you po for watching.